niyugan naman po niya, mabababa pa siya. Malapit lang po ito sa town proper po. Mga 4 kilometers lang po talaga. Yung right po. Hindi lang talaga nalito po sa barangay. Pero so hello guys, may panibagong property tayo ngayon. Dito tayo sa Tagkawayan, Quezon, Barangay Payapa. So itong property na ito ay right of way lamang po. Simula do sa cemented road na barangay road ay nasa ano po siya, around 200 meters. Papasok po dito yung layo po. So ito yung right of way na niya, itong daan na ito, dinadaanan dito. So yan na po kasi yung property. Ito ho. Bali simula na yan dito kasi itong may bakod na ito papunta doon, yung may parang kubo na yan, may bahay. So ito po ay may sukat lamang na 2 hektarya. Ayan. Dito po yung loob ng kanyang property. Kagandahan nito, small farm pero produktibo. Kagaya po nito, ayan, makita natin ang niyugan niya na tapos mga bakod niya, mga mahogany, yun ang produkto niya. Pasok tayo sa loob. So yan po yung right of way po, kumbaga ito yung farm. So malapit lang naman to sa town proper, nasa 4 kilometer lang town proper na po. Yung sa McDo doon na po, sa pamilihang bayan na po. Yan. So bali dito yung loob ng property niya. So ayan, may harang naman na. Dito may kubo-kubo na. Kasama na po yan sa bentahan. Is may kukubuhan na, kumbaga mga lagayan ng gamit dito po. So yun yung property niya. Ayan, maganda po. Puno pa siya ng niyugan. Siguro ito'y bumibilang ng nasa 200. Medyo 200, parang 260 tapos unsing mata ng palayan. Okay. So nasa 260 daw po yung kanyang tanim. Ayun yung ano pa, kasama na yung mga pasunod na puno. Then sa mga fruit bearings niya, tingnan natin yung mga fruit bearings niya. So dito may bayabas, bayabas. Asan ang rambutan? Ay, dito dami ito ano? Ito. Mga bata pa. Excuse. So na yan po. Ito. Anong puno ito? Rambutan. Rambutan, mga bata pa ano? Tapos bakod niya mga mahogany. Ayan. So ayan po, rambutan yan. Maliit pa nga lang. So mga ilan lang rambutan ito? Bilang mo kayo. Mayroon pang mga kakao. Kagaya po niyan. Mayroon po tayong puno ng kakao. Yan, kubo talaga siya. Parang nagiba na Wala na kakao, kalamansi. Ayan, puno ng kalamansi po yan. Tapos mangga. Doon na may mangga dun Ay, yung dito pala yung mangga. Tapos ito, mga saging. Yan, doon pa tayo sa may baba. Ito pala, may bunga yung maliit na rambutan ano. Ayan Parang ano ata yung tanim na ito. Ito may mga breed. Kasi maliit pa lang, mamumunga na. So kagaya po nito bading. Mga nagbubunga na. Yan po. Puno ng rambutan ulit. Mga ilan kayang rambutan na yun ano? Marami-rami din ata yan. Or mga nasa ilan. Parang 11 puno. 11. So ayan, sa niyugan naman po niya, mabababa pa siya. Kumbaga kasagaran pa siya sa pagbubunga. Ayan. Kasi mga saging na yan, mga pasulpot. Sa may bakod na din naman na po ito. So yung kagandahan. Sa kuryente lang po. May linya ng kuryente na ito. Okay ano. Kasi mayroon mag-apply ng ano sa kuryente. Ganda nito pag mayroon na. Mahogany niya. Malalaki na din mahogany niya sa gilid. Andito yung mga pambakod na extra. Yung mga madre kakao, mga pambahog sa mga hayupan. So kagandahan nitong farm na ito, bukod sa maraming produkto siya ng mga niyog, ayan po, sa niyugan, bukod po dyan, then meron pa siyang palayan. Mga nasa
11 daw po yan. So itong pantay na ito. Then yung property naman niya, kita niyo po na slope siya pa ganon. Then pa dun sa kabila medyo pataas naman siyang ganon. So siguro yung mga nasa ang flat po nito ay nasa 80% naman. So hindi naman ito bangin, hindi rin naman ito bundok. So hanggang dun pa naman siya sa dulo dun. So madami talagang produkto yung kanyang farm. Tingin pa tayo dito sa gilid. So malapit lang po ito sa town proper po So mga 4 kilometers lang po talaga. Then right to way. Hindi lang talaga siya dikit po sa barangay road. Pero goods na goods naman yung property niya. Kasi ibang bawi tayo sa mga produkto. Yan. Hanggang doon pa siya sa may kabilaan. Yan na kuya. Hanggang doon po. Ayun pa. Hanggang sa may wire na kuryente. Asan? Dulo. Doon pa. May tukod lang. Yan, tapos siyang palayan, yun ang kagandahan. Kumbaga may palayan na din siya, Tapos dito malawak-lawak ito, Maganda-ganda naman. Parang ang haba nga ng frontage siya doon sa kalsada na. So silipin natin yun, Kahit hindi ko naman to paliparan Kasi kita naman Doon tayo sa gilid, video na lang muna talaga natin siya. Tingnan natin yung mga dun madaming puno Kita ikutan natin pag ganun. Saan yung linya ng kuryente? Saan nakakabit? Ay, baka may linya kuryente Saan? Hindi ko makita. Saan? Bagaw. Dulo. Oo, doon. Sa kabila pala mayroon dong kuryentehan, may makukunan. I mean dito sa mismong property. Meron din. Kung may kuryente na ito. May kuryente ba dyan, tapos dyan. Okay. So ayan po, malalaki na yung kanyang mahuganin dito sa bandang ito, matataas na. Hindi pa lang siya yung matataba. Pero may ilan din naman na malalaki na din. Yan po yung bakod niya. Solid na, maganda na. Yan, pwede ditong mag-alaga ng mga kambing, baka Maganda naman po yung farm na ito. Then kagandahan ay buhay din naman po ang seller, yung nakapangalan sa titulo. Yan. So mga niyugan niya ay nasa 260. May 6 na pitak ng palayan, rambutan, mahogani, mga kakao, pitak ng palayan, bayabas, dalanghita. Ayun, hanggang doon pa siya. Maganda Then dito po yung bakod niya. Ayan. Kung mapapansin niyo po, andito yung right of way niya. Ayan po. Papunta pa doon. Bahayan din po kasi yung mga kabila na yan. May mga bahay din naman po dyan. Kumbaga may kalapit bahay po kayo. Then, ayan po. Yan po yung pinaka right of way niya na kapag nalinis po yan, kayang-kaya ang sasakyan po dyan. Matataas sa sasakyan. Ito, may dalanghita na naman po dito. Yan, ganito siya. So, mahaba ang frontage nito. Kung dito sa right of way na ito. So, yun. Malapit nga sa town proper. So 2 hectares produktibo. Ito yung magandang farm. Oo. Ano kaya ang tubig nito? Dipwell lang gawa ng palaya naman na yan Matubig yung lugar. Diyan ang source ng tubig niyan. Yung mababa na yan Yan. Bakod na Yan. Marami pa ditong tanim Ganda Palipara mo sir. Parang magandang paliparan. Sige din tayo sa walang puno. Doon tayo sa may palayan
Ano pati yung niyog pa niya, kumbaga hindi siya yung mga... Kagandahan niya, kasagaran ng bunga. Kasagaran pa yung dumandang bunga. Tapos may mga pasulpot agad ano? Yung mga pasulod. Siguro pagitan nito ay 10 years bago tinanim yan. Para nga naman pag mga 20 years old na yung puno, 30, na ano na itong isa. Mamumuong ano. At tayo na magandang pwesto. Ganito pa siya oh. Maganda. Walang bangin. Walang bundok. Malapit sa taon proper. Naglalaglagan ang mga nyug oh. Kaya nga. Ang daming produkto. Diba? So yun ang magandang farm na bakasyonan. Ayan. Yung lumang bahay. Ang magandang pati nito, yung farm niya, at madaming produkto. Hindi pa kalayo yun sa bayan. Nakakapamili. Pag mamimili ka ng produkto, okay, magbabagsak ng ano, harvest, malapit. So dito po yung kubo, pwede nang ano, may kukubuhan na agad pag may tao, may dala kayong tao. Mga tubo pa oh. So ito po yung ano, yung cemented road na napapunta dito sa property. Then diyan po yung papasukin po natin na nasa 200 meters po. Simula dito sa cemented road na ito, papasok po diyan. Na ito po yung right to way po na nandoon na yung property po. Then ito naman from highway naman po ito, nasa 4 kilometer nga lang po. Palabas po yan diyan. Kabayanan na po yun. Sa mga pamilihan, LCC Mall, McDo, yun po sa palengke po. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo.
Yun lang, maraming salamat sa panonood.